Kaya buong linggo ay halos magkandara pa si Hector sa pagtatago sa mga classmate namin na magkakilala kami. Minsan ay nakikita kong kinakagat niya ang labi niya habang nag-uusap kami ni Desiree. Parang gusto niya kasing sumawsaw. Hindi naman kasi kalayuan ng upuan namin. Umupo siya sa likod katabi ni RJ. Buti na lang at hindi rin bungangero sina RJ, Billy at JB at hindi nila pinagkalat na may something sa amin ni Hector. Nililigawan si Tara ni Hans. Namilog ang mata ko sa sinabi ni Desiree. Pumula naman ang pisngi ni Tara. Hindi ba talaga pwedeng pumuri sa ibang tao noon? Dapat ba siya lang ang gwapo? Narinig ko ang malakas na tikim ni Hector sa likod. Magdusa ka Hector, Emmanuel Montenegro Dilo Merced ha. Subukan niyang sumabog ulit at sasakalikutin kami at napapaligiran ako ng mga kaibigan. Kitang kita ko ang pagdaan ni na Oliver. Nakakulay dark blue silang jersey. Lahat ng mga nandoon sa kantin ay lumilingon sa players na dumadaan. Anong meron? Tanong ni Tara. May game yata. Sagot ni Janine. Nilingon ko si Janine. Nakita niya ayon at bahagya siyang yumuko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin sinisiwalat ang kabulastugan niya kina Desiree. Hindi ko nga alam kung bakit pinapatagal ko pa. Well, wala na akong pakialam. Ang problema ko na lang ngayon ay hindi ko na siya mapagkakatiwalaan. Nakita kong madramang humahakbang si Hector sa likod. May kausap siyang isang foreigner na basketball player. OMG, ang gwapo ni Hector. Narinig kong sinasabi ng mga tao sa likod. Seryoso ang kanyang mukha habang kinakausap ang foreigner at bawat hakbang niya ay kitang-kita ang kakisigan. Ganda pala ng katawan ni Hector, sabi ni Tara. Tumaas ang kilay ko. Kung alam nyo lang, sabi ko agad nang wala sa sarili. Ha? Nalaglag ang panga ni Desiree sa bigla kong sinabi. I mean, nakita ko na. Nasa studio siya noong isang araw. Tumango si Desiree. Pumayag siya kay Kira. Nagkibit balikat ako. Iwan ko. Diyos ko, malayo ang mararating niyan, Chiska. I mean, look at his face. Drop dead gorgeous. Kaya lang noon, ni hindi yan malapitan kasi mukhang parating galit. Ngayon nga lang siya may kinakausap eh. Tumangaw ako at nagkunwaring walang pakialam habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Hector. Ni hindi niya ako napansin. Nakaupo lang din kasi ako at dumaan lang naman sila papuntang gym. Hindi niya ako napansin. May kung anong pumipiga sa puso ko dahil hindi niya ako napansin. Pag sumikat yan, dadami ang babae niyan. May girlfriend na kaya yan? Tanong ni Tara. Nako, oo nga. Ang alam ko, nung Halloween party, nandun daw siya sa Treblands at ang dinumog siya. Sabi ni Janelle, nandun daw sina Amanda Mears at yung mga co-models niya at si Hector daw yung trip nila. Amanda Mears? Nalaglag ang pangako ng sinabi niya ayon. Sikat na model ng FHM Amanda Mears. Hindi naman nakakapagtaka na naakit siya ni Hector, pero hindi ako makapaniwala na medyo sikat na siya ngayon pa lang. At may kung anong tumutusok sa tiyan ko. Parang ayoko. Tara na, i-share natin si Hector. Sigaw ng nagmamadaling mga babaeng papuntang gym. Tara na, punta din tayo. Sabi ni Desiree. Mamaya na. Mabilis kong sinabi. Parang ayaw kong makisali sa mga fans ni Hector. Parang hindi ko ma-explain. Pakiramdam ko, nagagalit ako kasi ang dami niya ng fans. Kasi ang dami nang nakakakilala sa kanya. Kasi maaring di na ako. Di ka nga lang. Oo, alam kong may atraso pa siya sa akin. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya matanggap. Hanggang ngayon, may kulang pa rin. Pero nababanas ako pag nakikita siyang dinudumog.
Parang dati ay akin siya. Yung sulo ko lang siya. At kahit dinudumog man siya sa ECC, ay alam ng lahat na sa akin siya. Ganon din siguro yung nararamdaman niya sa akin. Kahit na may nagkakagusto sa akin sa ECC noon, ay alam ng lahat kung kanino dapat ako. Kaya frustrating nung pinirmahan ako ni Nax Montefalco sa bot. At ngayon, ako naman ang mafo-frustrate. Bakit? Nakangiwing tanong ni Desiree sa akin. Ano namang pupuntahan natin doon? Tanong kong tamad. Manunood. Hello? Okay, fine. You're so grumpy-chis ka. Matalim kong tinitigan si Desiree. Tumawa na lang siya. Ang dami kayang gwapo doon. Sabi ni Tara. Hindi ko sila pinansin. Ininom ko na lang ang tubig na sa mineral water at tumunga nga kasama nila kahit na nagmistulang gustaon ang kantin dahil kumaripas na ang mga tao sa gym. May tumatawag na kay Tara habang si Janine naman ay text ng text. Si Desiree at ako lang yung nakatunganga at naghihintay ng milagro. Ilang sandali ang nakalipas ay napansin kong lumingalinga si Janine. Sinundan ko ang tingin niya at doon ko nakita si Clark kasama ang co-photographers niya na pumasok sa kantin. Nilingon niya agad ako. Pinagtaasan ko siya ng kilay. Hanggang ngayon, siguro ay nagko-communicate ang dalawang ito. Bigla siyang umiling habang mangiyak-ngiyak. Oh, ba't ka umiiling? Ngumisi na lang ako at pinagtaasan siya ng kilay. Alam kong hirap na siyang itago ang tungkol sa aming dalawa. Pero sa ngayon, nag-i-enjoy pa ako sa pagdurusa niya. Malantod kang babae. Dapat lang sa iyo ito. Inirapan ko bago tumayo. Tayo na sa gym. Anyaya ko. Nilagpasan ko ang grupo ni Clark. Hindi naman sa bitter pa ako pero talagang wala na akong pakialam kahit na alam kong nakatingin siya sa akin. Dumaritso kami sa gym. Malayo pa lang ay dinig na dinig ko na ang sigaw at tili ng mga estudyante. Kinilabutan ako. Naalala ko ang mga sigaw namin sa ECC tuwing may laro si Hector. Bago kami nakapasok ay narinig ko na ang chant ng mga tao. Hector! 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 Hanggang dito ba naman? Ang gwapo mo, Hector! Sigaw ng mga tao. Napatingin ako sa dagat ng mga taong maingay na sinasamba ang kanyang pangalan. Nilingon ko ang court at kitang-kita ko ang pagkakashoot niya sa bola doon sa ring. Na-shoot iyon nang nag-jump shot siya. Imbis na yung bola ang tingnan niyang na-shoot sa ring sa harap ko, ay sa akin ang titig niya. Nakita kong unti-unting umaliwalas ang kanyang mukha. Pawis na pawis siya. Kita iyon sa buhok niya. May mahabang armband siyang nakalagay sa kanyang kaliwang braso. Dagdag pogi points iyon. Para bang mas lumakas ang dating niya. Kinagat ko ang labi ko at nakita ko siyang tumalikod para makipag-high five sa mga kasama niya. Tumunog ang isang napakaingay na bell. Tumingala ako para makitang tapos na ang game at panalo sila. Siya ang may last shot. Nakita ko rin ang mga taong halos mag-stampede sa pagbaba at pagpunta sa court para puriin ang buong team. Tumatawa si Hector habang kinakausap ang mga ka-teammates. Humalukip-kip ako at pinagmasdan siyang mabuti. Punta tayo sa kanya. Tumitiling sinabi ni Janine. Oy, wag kang ang chip. Utas ni Tara. Dinudumog na nga. Classmate naman natin yan. Saka na natin i-congratulate sa klase. Huwag tayong makisawsaw ngayon. Sumang-ayon ako kay Tara. Anyway, kahit napagpasyahan nilang tatlo na pumunta doon, ay hindi pa rin ako pupunta dahil masyadong masakit yun sa ego ko. Oy, sina GB. Sigaw ni Desiree sabay punta sa kabilang side. Chase, let's go. Uwi na rin tayo. Mag-aalas 6 na. Ani Tara. Umiling ako. Mauna na kayo. Ha?
Dito ka muna? Tanong ni Tara. Tumango ako. Pakisabi na lang kay Desiree. Tumango siya at hinila si Janine papunta kay Desiree. Nilingon ko sina Desiree, Tara at Janine na kumakaway sa akin palabas ng gym kasama sina JB. Tumango lang ako at bumaling ulit kay Hector na ngayon ay dinudumog ng mga babae. Ang daming nagpapapicture sa kanya. Ngisi-ngisi siya habang pinipicturan sila ng mga babae. Isa-isa. Yung iba, paulit-ulit. Kung makakapit ay daig pa ang kwala. Naiirita na ako sa nakikita ko dito. May nakita pa akong sikat at sinitang babae na nagpapicture sa kanya. Silang dalawa lang at sobrang close. Ngumiti pa si Hector habang inaakbayan yung chinita. Naramdaman ko ang unti-unting pag-init ng pisngi ko. Buwisit, hindi pwede yan sa akin. Oo nga't wala siyang karapatan sa akin pero ako, may karapatan ako. Hanggang ngayon, pag-aari ko siya. Nagmarcha ako pababa ng bleachers at papunta sa kanya. Tumatawa siya nang nahagip ako ng mga mata niya. Napawi yung tawa niya nang nakita ang galit ko. Dinner tayo pare. Kinindatan na siya ng junior na mukhang playboy at bad influence sa kanya. Hindi na. Sa bahay na. Sagot niya. Ang kiji nito. Tumigil ako at humalukip-kip sa isang tabi habang tinititigan ang chinitang nagpapicture sa kanya kanina. Wala siyang kamalay-malay na sinasakal ko na siya sa utak ko ngayon. Sige na pare. Wag na talaga. Uuwi pa ako. Sige, sayang. Pero next time bawi ka. Pag may party, sama ka. Sabi nung katim niya. Sure. Tumango si Hector at tinapik ang likod ng kasama niya. Kitang-kita ko si Oliver na nakangisi sa akin sa malayo. Para bang may kahulugan iyong ngisi niya. Sinimangutan ko siya, ngunit tumawa lang siya sa simangot ko. Ilang sandali ay lumapit na si Hector. Agad tumaas ang alta presyon ko lalo na't nakakagat labi siya at nakangiti sa akin. Bilisan mo! Sigaw ko at tinalikuran siya. Ayaw ko nang may nakakakita sa atin. Nakabuntot siya sa akin na parang aso. Amoy na amoy ko ang bango ng pawis niya mula rito. Buti na lang at umuwi na ang ibang estudyante kaya hindi kami mapapansin kung magkasamang pupunta sa parking lot. Madalas kasi ang ginagawa namin ay pupunta ako sa jeepney stop at doon niya lang ako kukunin. Yes naman, ginagamit ko rin siyang driver since willing naman siya. Ang saya. Ihatid mo na nga ako sa bahay. Galit kong sinabi. Oh, ba't kagalit na naman? Anong atraso ko sa'yo? Galit ko na naman siyang tinitigan. Wala. Bilis na. Binuksan niya ang pintuan. Padarag akong pumasok. Maingat naman siyang pumasok sa driver seat habang tinititigan ako. Ano? Sigaw ko sa kanya. Nag-iwas ako ng tingin. Anong problema mo? Nakangisi niyang tanong. Wala. Naiirita kong sagot. Ba't sobrang galit mo? Kailan ba ako naging hindi galit sa'yo? Di ba lagi naman akong galit? Inirapan ko siya. Nagsisilos ka yata eh. Diretso niyang sinabi. Nilingon ko siya at mukhang tuwang-tuwa pa siya sa sinabi niya. Nagsisilos ka? Ulit niya. Hindi. Kitang-kita kanina habang nagpapapicture ako. Para kang papatay ng tao. Anya. Ang kapal mo hindi no? Sigaw ko. Ngumisi siya. Ba't pula yung pisngi mo? Blush on. Sigaw ko. Hinawakan niya ang pisngi ko at binura ang blush on ko. Ano ba? Tinanggal ko ang kamay niya. Tumatawa siya. Hindi naman pula talaga. Galit ka yata. Anya. Humalukip-kip ako at nag-iwas ng tingin. Bigla niya akong kiniliti. May naalala tuloy akong kilitian naming dalawa. Tigilan mo ako, Hector.
Sigaw ko habang kinikiliti niya ako. Nagsisilos ang chiska ko. Parang galak na galak siya nang sinasabi yun habang kinikiliti ako. Sinapak-sapak ko ang mukha niya. May pawis pa iyon at ang bango-bango niya talaga. Tumigil ka, sabi, Hector. Tigil. Sabi ko sabay lapit sa kanya para itulak siya. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita kong ang lapit-lapit ng mukha naming dalawa. Kumalabog ang puso ko nang nakita kong nakakagat-labi siyang tinititigan ako habang kinikiliting marahan. Oo, susuko ako sa'yo. Manginginig ako sa'yo, chiska. Pero may pagkakataong masusunod pa rin ako. Bulong niya at nanunuya akong hinalikan ng isang bisis. Mas lalo akong nabigla sa ginawa niya. Kumalabog ng husto ang puso ko. Ang bilis-bilis ng pintig at pakiramdam ko kahit anong moment ay pwede itong kumawala sa dibdib ko. Hindi pa rin kita napapatawad, so you back off. Sigaw ko. Tumingala siya at nag-igting ang panga niya. Agad akong ginapangan ng magkahalong hiya at panghihinayang. But I'm not giving up. This is war, Hector. Tamang ang galit ang armas ko at pagmamahal ang armas niya. Nakakatunaw pero hindi ako ganun kahina para matunaw sa isang halik niya lang. Gagapang pa siya sa akin. Alright. Tumikhim siya at pinaandar ang sasakyan. At hindi pa rin ako sumusuko. Hindi ako susuko. Nilingon niya ako. Kaya Francisca, ngayon pa lang, matakot ka na para sa galit mo. Dahil sisiguraduhin kong mapapawi yan sa mga labi ko.